Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang Broadcaster ng DZRH at KBP. Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang Broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako mga kaibigan, si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at kasama ko po ang ating mga pinagmamalaking kaibigan. Unahin ko po si Past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South. Sa kanan ko po si President Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipa South. Si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. At kasama niya po si Dr. Jess Medina, ang President po ng Batangas Egg Producers Association. Si Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibilities. At meron din tayong mga estudyante galing po sa Batangas State University dito po sa Lipa Campus, si Mary Lindo at si Jen Gomez. At of course, yung ating mga support personnel po dito, sila Jubel and si Dan Hugo. At sa side naman po ng ating mga guests ngayon ay pinapangunahan po ng ating Provincial Director po ng Batangas ng Philippine National Police, si Police Senior Superintendent Rosauro Asio. Magandang araw po sa inyo, sir. Nandun po, sir, yung microphone. Sir. Okay. Okay na po. Magandang hapon din, Jerry. Opo, sir. At kasama niyo po si Police Inspector or Superintendent Francisco Rodriguez po. Siya po ang newly installed na Chief of Police ng Lipa City. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, kasama Jerry. At kasama rin po ang Acting Chief of Police ng Malbar, si Police Senior Inspector Gaudencio Aguilera. Sir, magandang hapon din po sa inyong lahat po. At mga kaibigan, ay palakpakan po natin pala si Ding Andal sa pag-imbita po ng ating guest galing po sa Philippine National Police. Kasama po si Jing Sigismondo. Siya po ang PIO, kasama po ni Ding sa pag-imbita para ma-engage ng ating mga kasama po dito sa APAP Batangas. At yung ating mga organizations galing po sa Lipa City ay ito ay courtesy naman po ni President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Palakpakan din po natin si Ped. Narito mga kaibigan si Director Amador Sukyat. Siya po ay galing po sa Corruption Prevention Unit, Council for Restoration of Filipino Values. Si Amador Sukyat. Yan. Magandang hapon po, sir. And then, dyan din po si Artemio Villapando, ang kanyang isa sa mga members niya. Good afternoon. Nandyan din po si President Antonio Lunar ng Bantay Bayan. Siya po ang chairman dyan. And then si Remedio Salazar. So yan po ang ating mga kasama ngayon sa ating programa sa araw po ng Sunday.
dito po sa programang APAP Batangas. Pero mga kaibigan, napakahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat ito ay may kinalaman po sa ating seguridad. Kasi sa ngayon, kung napapansin niyo po, napakarami po sa ating mga kabayan ngayon ang tunay pong nababahala na sa sitwasyon po ng ating peace and order po sa probinsya ng Batangas. Ito po ay dahilan sa just recently ho ay nakita po natin yung halos sunod-sunod na mga patayan po dito sa probinsya po ng Batangas at alam ko ho na marami sa ating mga kabayan ang talagang nababahala at maaring hindi na po sila nakakatulog dahil ang kanilang sinasabi, paano ba talaga ang peace and order po dito sa Batangas? At ito ba ay kaya pang i-resolve natin? Because no less than ho yung dating deputy director po ng probinsya po ng Batangas ang pinatay po. Ito ay isang malinaw ho na babastos na po sa ating mga otoridad at kasama na rin po kami dyan sa Armed Forces of the Philippines. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Mga kaibigan, tayo po hihingi po ng report sa ating pong ginagalang pong Provincial Director po ng Philippine National Police as to the status ho talaga, yung totoong sitwasyon, kondisyon ng ating peace and order dito sa probinsya ng Batangas. Ano po ba talaga, sir, ang sitwasyon ng peace and order dito sa Batangas? Mayroon ho ba talagang pag-asa pa na makontrol natin itong sunod-sunod na patayan po dito sa lalawigan po ng Batangas, sir? Magandang hapon kasamang Jerry at ang ating mga panelists, si Sir Ding, Alvin, Ped, and Sir Jigs, ating mga dalaga. Ito po naman ay para mapawi yung ating pangamba. Ako po ay magbibigay ng, magsasite ng statistics based doon sa latest na regional conference namin doon sa 5 provinces consisting of Rizal, Batangas, Quezon, Cavite, and Laguna. Ang crime volume po ng region ay ang Batangas actually ang pinakamababa. Ang tanging nagpalala lang doon sa sitwasyon ay marahil yung pagkamatay ng isang senior officers ng ating PNP dito sa Batangas. At yan ay ating hindi rin inaasahan. Bagamat may mga threat na nauna hinggil sa kanyang buhay, ay ito ay maaaring hindi natin na-anticipate kaagad. By the way, I'm 2 months old in my position as Provincial Director. Doon po sa tanong ninyo kung may pag-asa ang Batangas ay napakalaki po. Sapagkat ako'y naniniwala na ang mga Batanggenyo ay peace-loving people after all, na maaring may mga environmental factors na maaring nakakontribute lamang na siyang nag-ignite. Ito po ay batay sa aming pag-aaral ay because of an inherited culture. Not saying that Batanggenyos are violent, but coming from a proud race or group of people na sabi nating magigiting at bayan ng mga bayani, marahil ay may nag-misinterpret or maaring na-misguide lang yung ibang nating mga kababayan o kabatanggenyo. Kanya't ang iba sa atin ay hindi na nag-guide doon sa tamang values ng ating mga Batanggenyo, the real moral values of Batanggenyo. Sir, thank you very much, sir. Acknowledge ko nga po pala ang pagdating po ng President po ng Rotary Club of Camp Aguinaldo at siya rin po ang Chief ng Pension Gratuity Management Center ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Rolando Junco, sir. Welcome, sir. So, ang susunod po magtatanong, tiga-dalawang tanong ito, galing sa ating mga kasamaan. Unahin ko po si Past President Ding Andal and then sunod-sunod na po yan para lahat ma-accommodate dito sa ating programa. Okay, bago po sa madugong tanungan, ay ako po muna ay babati at magwe-welcome sa ating Senior Superintendent ng welcome sa bayan ng Magigiting. At saka sa aming Police Supervisor, Superintendent, welcome back sa Lipa. Congratulations po sa mga sumusunod na local government units, ang bayan ng San Luis, ang bayan ng Agoncillo, ang bayan ng San Nicolas, ang bayan ng Cuenca, ang Santa Teresita, ang Alitagtag, ang Tingloy, ang Balete. Ang mga ito po ay ginawaran ng Seal of Good Housekeeping
ng Department of Interior and Local Governments kamakailan lamang. Ang ibig sabihin po nito, ito ay pagkilala sa kanilang transparency at kasama dito yung walang mga adverse findings ang COA audit at qualified sila sa mga tulong ng gobyerno. Sa ngayon po ay ganito na ang pagpapadala ng DILG or ng national government ng tulong sa mga local governments. And congratulations din po sa Riverside Association sa aming mga tanod doon sapagkat napakasisipag ng aming tanod doon sa pangunguna ni Pangulong Biray at they are able to quell many attempts of crime in the subdivision. At mayroon pong anunsyo ng bloodletting ang Philippine Institute of Civil Engineers dito po sa BSU compound sa August 2. Now, dadako po ako doon sa ating pinag-uusapan ngayon. Nais ko lamang pong banggitin ang mga nabanggit sa aking ng pangyayari kamakailan lamang ng galing sa mga nakausap ko nitong nagdaang linggo. Yung hold-up robbery, attempt doon sa asawa ng isang malaking negosyante nating mataas na kahoy dito galing BDO diyan sa Lipa ay hinabol at ng mga nag-attempt na mang-hold up. Tapos ay yung isang contractor, si Engineer Matanggihan na taga mataas na kahoy din ay tinira doon sa may Rosario. At yung mag-asawa bang magbiyanan diyan sa Ludlod. Oo, tapos mayroong pinatay din diyan sa Marawoy. Mayroon ding ito pong nabanggit kanina na pinatay. Mayroon ding binanggit sa akin kanina mga taga San Juan na matitinding mga patayan din doon sa San Juan. And ito po katatapos lamang na kalilibing lamang Deputy Superintendent Ranilo Ramirez na asawa ng ating kaibigang civil engineer si Engineer Heidi Luna. At ito pong pagkapatay dito sa ating provincial treasurer ni si Cesar Guse, isa sa most trusted persons ni senador natin at ng ating gobernador. Mga pandurukot o panlilinlang diyan sa loob at paligid ng mall kasama yung mga tirahan ng mga empleyado sa paligid-ligid doong mga maliliit na bahay, yung mga salisi. At yung mga dentista ang sabi ay ni doktor ay para bang may mga operation against ng mga dentists. Dahil maraming nangyayari daw na attempt ay doon sa mga klinika ng mga dentista. Doon sa Santo Toribio ay ilan ang mga biktima ng spray gun. Tapos ito raw sa may Santo Niño, Police Chaong na taga Santo Niño, sinalvage 2 days ago. Sumini marami. Babaeng pinatay at sa may papuntang Latag. At saka yung dating bodyguard ni Mayor Sabile na pinatay sa kanyang talyer diya sa may papuntang Granha. So, ito po, itong mga bagay na ito ay kung ang statistics man natin ay sa buong rehiyon ay comparatively ay maganda ang dating. Pero itong mga bagay na ito hindi nakalagay man sa diaryo ay kung ating pag-usap-usapan sa mga bahay-bahay at sa mga kanto-kantuhan, they really send shivers to our mothers and our children. At ito po ay madadama ng ating mga investors at yan ay napakalaki ng epekto sa development ng ating probinsya. Kung kaya siguro tamang-tama lamang po at nagpapasalamat kami sa inyong pagpapaunlak upang mabigyan natin ng atensyon ang mga ganitong pangyayari. Ito po ay kinikilig ang ating mga kababayan na kapag naririnig ang ganitong bagay. Siguro po
Ako'y nagbabanggit lamang ng mga narinig ko, but datapwat siguro pwedeng ipasa ko na lamang kay Pangulong PED ng Batangas Chamber of Commerce at baka siya may katanungan na. Magandang gabi po sa mga nanonood at welcome po sa ating mga bisita. Akin po lang dadagdag. Bukod po sa pagbati, ako po yung nakikiramay dahil hindi nabanggit ng kaibigan din na yung aking pamangkin na yung si Jonathan Llanes ay napatay din kamakailan lamang at medyo nalulungkot kami dahil 3 anak ng nasira at ang kapatid pa nga niya ay pulis lipa na si Andrew. Nabanggit po ni kaibigan Ding na parang ang emphasis ngayon ng mga nangyayari sa atin sa Batangas ay yung mga mamamatay, mga pinapatay. Siguro po ang aking susunod na lamang na katanungan ay ano po ba naman ang ating ginagawa ng kapulisan ngayon para maiwasan ang ganitong pangyayari? Pwede pong sumagot siguro dahil ang topic ngayon parang lipa, ano? Oo, lipa. Pero dahil sa bago pa lang naman natin ang ating ay siguro ang ating provincial ang makakasagot siguro papunta na lang sa mga Ako ba? Bago sa kailangan natin. Salamat po, Sir Ding at PED. Tunay po at naintindihan namin ang concern natin sa security, lalo na't kung kamag-anak natin yung directly affected. But as I have saying, these statistics will not in any way assuage yung fear at saka yung damdamin ng mga naulila. But I just would like to say na, of course, dito sa statistics, I'm not trying to justify the situation here in Batangas. The reason why I'm saying that it's still a contained situation, sapagkat dito nga po sa statistics na ang nag-present dito ay ang region mismo, ang Batangas po ay may 902 na crime volume sa index compared sa 2,228 ng Cavite. Ang nagpalala lang po dito, ang peculiar crimes dito sa Batangas ay yung sinatawag nating murder. 3 na lang po ang diferensya sa Cavite. Ang Cavite po ay 169 ang murder at ang Batangas ay 166. So, Cavite pa rin ang nangunguna. Subalit ito ay we cannot justify it by saying na number 2 lang tayo. So, here we come at a point in time and take it as a challenge among us. Ito nga po ang lipa po ang nagtala ng pinakamataas na krimen sa buong Batangas, which consists of 31 municipalities and 3 cities. Ang lipa po ay nagkaroon ng 310 crime volume for the period of first semester as compared dun sa pumapangalawang only 206. Kung bakit nangyari ito, iyon nga po ang dahilan kung kanya't ating inilalagyan ng bagong liderato. Maaring hindi na fokusan ng maigi, kaya 3 days ago, nag-decide ho ang hierarchy natin ng liderato ng PNP na maglagay ng panibagong liderato. Base po doon sa ating, sasagutin ko na po kung ano yung mga programa ng PNP. Ang programa po ng PNP ay nakabatay doon sa 5 konsepto ng pulisiya. Una po ay ang prevention, pumapangalawa ang preemption, and then reaction. We have, fourthly, ay yung community mobilization, and the last part is yung information operation. Dito po sa prevention, ito po yung ating inilalatag, ang ating patrol integrated policing system. At dito po ay ginagamit natin ang ating visibility patrols kung saan nandoon yung foot patrol at saka yung ating mobile patrol. At dito ay nakikita natin na utilize natin by means of checkpoint. We have 39 checkpoints. 8 of them are primary and 31 are secondary.
Ito po yung nagkakandak ng Operation Sita, Operation Bakal. Akin pong bibigyan ng emphasis doon sa mahigit 2 buwan ko ang akin pong napag-aralan sa statistika. Karamihan ng nakomit na murder dito sa Batangas are committed not by the famous moniker of balisong ng Batanggenyo but already by means of firearms. At ito po ay nakakaalarma sapagkat halos every individual household already owns a gun, starting from all the classes of society from A hanggang E. Ito po ay una nating pinukusan ang ating advokasya by bringing the level of awareness through the biking advocacy natin. Pinadyakan po natin ang District 1 hanggang District 4, bringing the level of awareness down to the barangay. In-invite natin yung mga mayors na makipag-cooperate and support the anti-crime solution sa ating mga. At sila po ang tumutuligsa. Problema po kasi dito ay kailangan nating malikom yung mga sobra-sobrang baril na nasa kamay ng mga taong hindi naman dapat orisadong humawak. At ito po ay pinapaalam natin sa ating mga mayors na in so short a time, we will conduct some kind of search and seizures. Ang pangalawa po rito ay doon sa preemption ay atin namang gagawin yung mga preemptive plans like launching case operation plans. At ito po ay i-identify natin yung mga kauri, kalaban, yung organized crime group, at saka yung mga possessors of firearms o illegal firearms. At doon po tayo ay mag-a-apply ng search warrant. We will conduct warrant of arrest, we will apply for search warrant and serve search warrant. Yung pong pangatlo ay yan po ay yung ating reaction. Ito po yung police response kung saan ifo-focus natin at ipo-profile natin lahat ng cases to the point na lahat ng kasong nangyari, even when I was not yet the provincial director, ay susuriin natin. Karamihan po doon sa binanggit ni kasamang Ding ay mga kasong nangyari po noong nakaraan. At yan po ay atin ng pinag-aaralan. Doon po sa pang-apat, sa community mobilization, atin na pong kinaugnayan ang lahat ng mga members ng society, primarily po yung Rotary Club who is very supportive. Nagkaroon na po kami ng dialogue with the NGOs. Inuna po namin itong Rotary Club, and we started our feeding program. We started our sweeping doon sa palengke ng Lemery, offering our help. Nagkakaroon na rin po kami ng security education sa lahat ng mga business sectors in order to educate them kung ano yung mga dapat nilang paghandaan. At ito po ay advisory na ibinibigay namin on a regular and periodic basis. And lastly, ito pong kakasamahin natin ang media na siya pong magdi-disseminate lahat ng programa ng ating kapulisan. At kasama po natin sila. At ito nga, ginagamit natin yung lahat ng klase ng avenues kung saan pwede natin gamitin. Kagaya ng pulis na tinuruan na rin natin silang maging teacher ko, pulis ko. At sila yung nangungunang nagtuturo. Doon sa classroom ngayon ay humingi kami ng time hours doon sa mga classes kung saan pwedeng magturo ang ating pulis na naka-uniform at educating them on the evils of drugs, or yung simple bringing back to basics, yung good manners and right conduct. To sum it up, ito po ay hindi naman natin agad-agad may implement. Ang kailangan natin dito ay yung participation pa rin ng ating mga kababayan. This is a cultural upheaval. Ito ay isang inherited na culture na nanggaling pa doon sa nauna pa sa atin. Because I said, kung matatandaan natin, marami yung nagsasabi na sa Batanggenyo, mawala na daw lahat ng yaman, wag lang ang yabang. Ay, ayun ko, naririnig ko yan. In my 2 months of, siguro hindi lang pang 10 beses kong narinig yon. At kung may pinatay, ang tawag nila ay pilyo. Para bang isang biro lang. Pero this is yung sinabi nga, the utmost disrespect of life. Kaya nga sinasabi natin dito, kasama natin lahat ng mga panelists coming from all sectors of society na para ating sabay-sabay na iabot sa kaalaman
from the highest to the lowest, giving them the awareness and education that they needed to know. Hindi lang po pulis ang magsosolve ng problem na ito. Kami po ang mag-uugnay doon sa maaring disparity between the haves and the have-nots. At in my studies, dahil na-involved din ako sa yung mga different kinds, yung sa criminality na anti-kidnapping, and it's always, bakit natin sinasabing may waray-waray group? Bakit may Ilonggo group? Bakit may Ilocano group or Batanggenyo group? Because they are the marginalized members of society na napabayaan. And this is now their way of exacting retribution and vengeance doon sa mga mayayaman. So I bring this matter to all members of society para maintindihan nila at ma-dissect yung talagang psyche ng isang krimen. Maybe I have discussed so much, but to sum it up, yun po ang nakikita ko kasi, na isinishare ko rin. And maybe yung kaisipan din ng ating kapulisan at ang pagdating dito ng ating mga krusada na siyang probably magpo-prophylaxize doon sa kaisipan ng ating mga kababayan will all contribute to a change, a reform that we all need in Batangas. Okay, thank you po. Superintendent, Provincial Commander bang tawag nung kailan? Director po. Director, Provincial Director. Okay, welcome po sa ating panglingguhang usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran. Okay, welcome sa inyo lahat. Alam po ninyo, ang Rotary Clubs, especially ang Rotary Club of Lipa South, ay talaga pong sumusuporta sa lahat ng mga programa, ng lalong-lalo na sa mga kapulisan. Yan po ay hindi po namin nakakalimutan at alam namin na kayo ay aming katulong at kasama sa mga gawain na para sa ating ikagagaling ng ating kabayanan. Okay. Gaya po ni Superintendent Chief of Bagong Pulis natin, Rodriguez. Okay. Yeah, alam ko bago lang kayo. Ilang araw lang. Bagong balik. Okay. Alam ko napakahirap ng inyong kalagayan ngayon dahil alam niyo kaya kayo nilagay diyan ay may mga pangyayaring hindi maganda at alam na siguro nakita naman ng ating mga kababayan na kayo ang kung so kayo nararapat na pumesto diyan sa ngayon. Yan po alam po natin at lahat na napakadali po naman ngayong bumili ng baril. Napakadali po. Halos lahat parang 2.5 lang yan basta tingin may pambili, makakabili ka. Okay. Tapos napakaraming loose firearms dito sa atin sa Batangas. At saka ang isa pa ay yung pong mga lagi pong nakikita namin sa news na pag may pinatay mga sinasabi nilang mga nakamotorsiklo. Yung po ay mga assassins, baga ang tawag nila, sa mga heart killers. Paano po natin masusugpo na hindi ho, yung kung sa kwan saan ho nang gagaling at saka bakit laging napakarami ng ganyan na pangyayari na ang mga tinuturo ay ang mga heart killers na saan kumukuha. Parang isang industriya na yan saan kumukuha ng armas. Alam kong meron tayong mga intelligence, may mga taktika po tayong ginagamit at mga preventive measures na dapat nating mai-implement. So, kayo po, sir, ano ko ang inyong nasa plano ngayon? Dahil kayo kung sa kung kayo ngayon na nasa limelight dito ho sa Lipa, ang mga taga-Lipa ho, marami ho ditong investors na gustong mag-invest dito sa Lipa dahil napakaganda ho, this is investment heaven sa ngayon, ang Lipa.
pagka na makakabalita ng ganyan, siyempre magdadalawang isip. So bigyan po ninyo kami ng yung programa ng CTOBLIPA ng inyong kapulisan para po may garantiya natin ang yung kanilang iniisip na hindi yata magbago. So, ano kung inyong masasabi? Magandang hapon po. Gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng tanong na ikangay mahirap sagutin. Pero gagawin po natin ang paraan. Bali, mahigit na po 2 taon nang ako po ay napalipat sa ibang opisina. Napadala po ako ng Batangas. At salamat nga po sa ating mahal na provincial director na tayo po nabigyan ng daan para po tayo ay mapabalik dito. Ang simple-simple lang po naman yung ating ginawa nung tayo naririto noon. At siya rin yung maaaring gawin natin at magdadagdag lang ng kaunti tayo. So, nung dumating po tayo rito, ang nakita ko agad po rito, yung pong deployment ng tropa ng ating po mga kapulisan. So, isa pong naging nakita ko na malaking pagkukulang ay yung pong mga pulis natin ay hindi po totoong nailagay sa mga tamang lugar. Ibig sabihin, yung pong ating hinihinging visibility ay malaki po ang naging problema. So, inayos po natin yan at ika nga, ang isa pong nakita natin dito, yung pong ating motorsiklo, kita ninyo, meron po tayong 10 motorsiklo na issue po ng nasyonal at saka po ng city government. Na ang ginawa po ay may mga duty sa panggabi. And sa pakiwari ko, yung pong motorsiklo na panggabi, hindi po nararapat. Dapat po ay puro sa araw. Dahil gamitin po natin to sa pagpapatrolya sa ating pong kabayanan, sa poblasyon. At yun po ang ating ginawa noong nakakaraan. At malaki po ang naging tulong noon. Yung pong ating mga motorcycle cops ay gala po sa ating pong mahigit na 58 o mahigit na 6 na pong mga bangko bukod pa doon sa mga business establishment dito po sa ating kabayanan. Na siya pong gumagala doon po sa ating poblasyon. Yung pong isa rin po na talagang dapat napagtuunan din ng pansin, yung pong pakikipag-ugnayan sa mga local official. Yung pong pagkakamaroon ng tinatawag natin na paglapit ng ating pong kapulisan sa mababa. So siguro yung pong isa ring sabihin natin na kailangan din dito sa ating lungsod. Tubo po tayong Batangas, alam po natin kung saan natin sila kikilitiin. Alam po natin kung saan natin sila kukunin ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga kalakasan. Alam po natin dito kung sino ang mga tao na dapat nating kausapin at sino ang mga tao ang dapat nating bigyan ng kakulanding yung mga tinatawag na ultimatum. May mga tao tayong gagamitin, kasabihan na hindi mo siya makuha sa ganung madali ako, may gagamitin kang tao o na siyang gagawin mo pinaka-mediator at makikiko naman sila makikinig naman ng mga yan kasi ang last recourse niyan, yung police action na kasi pag ang hepe nakikiusap, malaking ang dating sa kanila. Malaki ang kanilang paniwala na yung hepe nakikiusap. Kasi ang lagi sasabihin natin, pag hepe nakikiusap, talagang galing sa puso yun. Ngayon, pag hindi nila pinakinggan yun, iba na ang mangyayari. So, yun lang mga sistema. At yung pangatlo, yung respeto. Sabi ko, respeto natin kahit alam natin na medyo may kalokohan ng mga yan. Hindi naman dito talaga, irespeto rin lang natin ang mga yan. Tao rin ang mga yan na dapat natin bigyan ng kakulanding ng paggalang. At yan ang isa kong ikinuwang kay Mayor at isa rin, ay nakita niya na malaki rin, sinabi ko, malaki rin ang kulang natin sa supply ng gasolina at doon, nagbigay din agad siya ng kakulang dagdag at kaya nga lalo ngayon ang mga kapulisan ay hindi pwedeng sila magsasabi, magrereklamo na walang gasolina. At ang isa pa rin nakita ko din na dapat talagang yung ating nang pinapatupad sabi ko nga, buwasan muna natin yung mga pagpunta sa sabungan. Kaya nga marami agad ng mga pulis ang umaksyon. Para nga lalong maging totoo, nagawa ko ng undertaking
pirmahan tayo rito. Ako ang unang pipirma. Kasi dito po sa Lipa, alam ko yung Sabungan lang ang pwedeng lugar na parang pinakapahingahan, puntahan ng mga taga-Lipa. Ngayon, ang nangyayari, puro maraming pulis. Masama po ang dating noon sa ating pong mga kababayan. Dahil may nangyayari, may namamatay na, may napapatay, ay nasa ng pulis, nasa Sabungan. So, sabi ko, alsin natin yan, pasensya tayo, trabaho lang tayo, trabaho. Kaya nga po, yung ilang araw nating paggagala, pagpapatrolya, ay talagang sinabi ko sa kanila, pasensyahan tayo. At sabi ko nga, walang tutulong dito sa ating lugar, kundi tayo-tayo. Yung mga nangyaring yung mga patayang yan, ay talagang dapat natin bigyan ng kaukulang aksyon. At kahapon nga po, nagpatawag po agad ako ng meeting sa lahat ng mga barangay captains. At sa akin pong isang araw nagpapatawag, sa 72 pong barangay captains, 50 po ang dumating. At ika ngay malaki po ang naging impact noon dahil isa po sa naging programa po natin, yung po binanggit nyo kanina, yung po tungkol po sa mga motorcycle riding in tandem na siya pong nagiging, sabi natin, yung po nagiging problema sa mga insidente ng patayan dito. Nung araw po ng Merkules, ang ating pong mahal na Provincial Director ay nagpatawag po ng pulong ng meeting at isa po sa naging talakay niya ay paano po natin masasawata, paano po natin makukuha ng direkta ito pong mga motorsiklo na gumagamit o mga sabihin natin na hindi maganda yung kanilang ginagawa. So ang ginawa po ng ating Provincial Director, nag-devise po siya ng isang napakasimple lang po na sa checkpoint po, kung magkukontak ng checkpoint mga kapulis, mga kapulisan, may mga mahuhuli pong mga motorsiklo nakulang po, nakakulang mga papeles, dadalhin po yan ng opisina, atin pong iimbestigahan, kukunan po ng mga kakulang mga litrato o kung yung mga bagay na pagkakilala sa kanya. At ito pong motor, kung ito po naman sabi natin kulang ang papeles niya kaya lang nagkulang dahil hindi nadala at para ma-release, bibigyan po namin yan ng kakulang sticker. At ito pong sticker na ito po ang ating pong magiging bihikulo para malaman natin na yung mga motor na ito ay na-inspect na dito sa ating pong kapulisan. At kahapon nga po, yun po yung aking binanggit sa mga barangay captains, ay sila po ay tuwan-tuwa. At ang laki ng kanilang pasasalamat, kahit man lang daw doon sa motorsiklo, o doon sa sticker na yun, malalaman na yung mga nalagyan ay ating pong nabisita na-inspect na. So, asahan po ninyo, mga darating na araw na yan, meron po tayong makikita mga motorsiklo na meron pong mga kakulang mga nakadikit na sticker. At palagay ko po, yan po isa sa mga paraan para po mabawas-bawasan yung problema po natin dyan sa lansangan na kung saan ang ating pong mga sinasuspect, ito pong mga motorcycle riding in tandem. Okay. Yan po, para sa mga taga-Lipa, ay nagsalita ng ang ating balikbayang hepe, ang inyo pong pangangamba ay medyo mababago-bago na dahil nakapagpaliwanag ang ating bagong hepe ngayon, wag na kayong mag-iisip ng kung ano pa at yung mga investor ay mukha namang matatawa na uli at babalik sila. Okay. Sino susunod na magtatanong? Magandang gabi po sa mga ating taga-subaybay at sa ating mga bisita. Maitanong ko naman po sa ating hepe po ng Malbar. Kumusta naman po kaya sa situation natin sa ating bayan ng Malbar? At kami po ni Paring Ped ay mga barangay din po, sa bayan din po ng Malbar. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa bayan po ng Malbar, tahimik naman po. Ito po ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang syudad, ng Tanawan at saka po Lipa. Na kung saan yung pong National Highway, ito pong President CP Laurel National Highway natin, ang pinaka-primary na daanan. At dito po sa kabila, yung pong ating Star Tollway na diretsohan ding daan.
Ang pinakamataas pong naimbestigahan namin dito po sa bayan ng Malbar, ito pong ating vehicular and traffic accident. Sapagkat ito po ay nailapit ko na sa aming municipal mayor at saka sa Sangguniang na there must be a representation with the DPWH. Kasi po, yung mga crime-prone na place ay hindi po excuse me po, hindi po maganda yung pagkakalagay ng mga elevation ng mga kalsada na isang sanhi ng laging sakuna na kung saan ay nagbubuwis din po ng buhay ang mga vehicular accident. So para sa ngayon po naman ay very peaceful naman po ang Malbar. Lamang po minsan ay may nakakalusot din po na mga kaso-kaso at sa pagpapatupad naman po ng aming crime prevention na pinaka-latest po na pinatutupad ng ating pong provincial director ng PNP ng Batangas, ito pong ating Police Integrated Patrol System. Dala na po nito lahat. Yung pong ating integrated patrol system. Simula po checkpoint, dyan po sa crime-prone hours, crime-prone place, at saka crime-prone days. Dyan po kami nagkakandak ng mga checkpoint, at least 2 checkpoint per 24 hours. Yun po ang aming mga programa sa ngayon sa crime prevention ng Kapulisan po ng Malbar. Good evening po. Tatanong ko lang po, ano po yung mga programa na pinapatupad nyo or ipinapatupad pa lang para po sa security ng mga estudyante? Lalong-lalo na po dito sa Lipa. Yung sa estudyante, siyempre mahal namin yan. Dahil yan ang pag-asa ng bayan at bumibintana sa ating future. No? Ang pagdagsa ng krimen sa ating mga paaralan related doon sa sabihin nating hold up na nangyayari ay lumalala pag panahon ng pagpasukan. Dito marahil ay mga enterprising na mga grupo ay kailangan din nila ng pang-tuition ng kanilang mga anak na kagaya ninyo. At yun nga lamang ay wala silang means, kaya sila nagiging enterprising. Pero meron tayong mga measures na ginagawa. Tulad halimbawa ng mga pagde-deploy ng mga security doon sa mga main gates ng ating schools. Firstly, and of course yung pakikipag-ugnayan sa ating mga security guard na nakatalaga sa mga gates hanggang doon sa sakayan. Of course, ang ating mga masasamang elemento ay nagtatry because of yung nakukuha nila, no? Ang estudyante kasi ay naibibigay lang yung sapat-sapat na baon tulad ng anak ko, di ba? Bibigyan ko lang ng hindi labis at hindi kulang. So, kung minsan itong mga kriminal ay naghahanap ng medyo mas marami ang meron. Kaya there is not much of a worry, and based on the statistics, ang crime against students are not so much felt, except siguro doon sa mga nangyayari doon sa loob ng paaralan na maaring hindi saklaw ng ating mga kapulisan sapagkat we are only allowed to enter the school probably when a crime incident would happen in that area. Pero paglabas nyo, you are considered as one of our constituents na dapat bigyan ng proteksyon. Magandang gabi po. Kami po ay nasa organization ng Council for Restoration of Filipino Values, Corruption Prevention Unit, affiliated po nakapiliate po sa Office of the Ombudsman and Transparency International Philippines. Bali po, hindi po tanong. Ito po ay aming pakikiisa. Dahil po kami nag-courtesy call na sa ating pong mahal na Provincial Director, Sir Asio, last week lang po. At nagkaroon na po kami ng pag-uusap regarding kung paano makakatulong yung grupo
At ang naging kwan po namin maganda po yung pananaw ni Serasio, and we are praying and hopefully na yung kanya pong pananaw para po sa Batangas ay maipatupad po, at kami po ay kasama po doon para po naman doon sa sinasabing seminars regarding po sa ating mga authorities, kapulisan, yung redeeming the Filipino values. Sabi nga po ng ating mahal na Provincial Director, ito po ay paghihiganti lamang nung mga taong parang na sa lipunan na hindi napansin. Kaya in the way na para maghiganti, gumagawa po ng krimen. So para po ma-redeem yung ating pong pagmamahalan bilang isang mga mamamayang Pilipino sa isang lahi, nakalimutan po yung values, nakalimutan po yung moral na kinakailangan pong ma-redeem yun. Nandun po kami sa side na yon. Kaya po marahil pagtitibay na lamang po ng aming pong layunin para po sa hand in hands nga po ng kapulisan. Kami po ay nandito sa side na ito, at ang una nga po namin ay makipag-coordinate sa lahat po ng police station para po naman magkaroon din po ng pagkikilanlan na kami po ay hindi kontra sa kanila, kahit po nasa ombudsman, kahit po kami eyes and ears of ng lipunan, pero through psychological approach po kami sa mga seminars na regarding po dito sa values ng ating pong bansa na kinakailangang muli ay lumutang para po dun sa sinasabing pagmamahal. Kasi po naniniwala po kami na unless sa magaganda pong sistema na ibinibigay ng gobyerno, kung hindi po mababago ang puso na nagpapatakbo ng sistema, wala pong tunay na pagbabago at kapayapaan na tatanggapin ng ating pong Pilipinas. So, yun po ang aming layunin, sir. At ito po isang magandang oportunidad kasi nung tayo po mag-courtesy call, isa po ito sa sinasabi nyo, kung wala kaming air o mga ganitong isang gawain na malalaman ang plano ng Batangas. May nagmamahal na grupo sa ating pong probinsya. Kaya sir, nandito na ang APAP Batangas, at ako po'y nabe-bless din po sa inyo pong grupo dahil nakikita po yung pagmamahal ninyo sa ating pong bayan o sa ating pong probinsya. God bless po and more power po sa lahat. Sir. Isa pong magandang gabi sa ating mga kasamahan dito. Hindi ko na po babanggitin lahat at hindi ko pa masyadong kilala. Ako po ay ako po ang chairman ng Bantay Bayan ng Lipat Chapter, at ito po ang ginagawang mother chapter ng buong Batangas. Kami po ay accredited ng AAP, PNP at saka ng LTO. Ang akin po ay hindi tanong kundi suggestion lang. Kasi po napag-usapan natin ang tungkol sa motorsiklo. Ano kaya po sir, sa ating director, sa ating chief of police na mga magigiting, sa ating balikbayan na chief of police na Lipa, ano kaya po sir kung pairalin natin ang walang helmet? Kasi po ang hirap identify natin eh. At saka yung dapat walang angkas. Kasi pag may angkas yan ang hitman eh. Hindi naman makakapag-hit ang ang isang driver lang ng motor. At saka po sir, naulit ninyo yung tungkol sa bibigyan na ninyo ng mga yung sticker. Kung sakali po't may sticker, di siyempre hindi na natin pupunahin yan, may sticker na yan eh. Pero palagay ko po ang dapat din ay may sticker. May sticker no. Ibig sabihin, dapat po kung may sticker man, sisitahin din natin yan. Kasi malakas na loob nila kung may sticker sila na sila hindi pupunahin pero may karga sila. Sa akin po ay tanong lamang at saka suggestion. At tungkol po dito sa kami po ay voluntaryo na tumutulong sa ating mga kapulisan tungkol po sa peace and order. More on peace and order kami. Ang isa po naming dito nung wala pa si Chief Rodriguez, si aking kamag-anak ko rin po yan eh. Ay noong pong una, dito po sa SM at saka sa Robinson, sa mga eskwelahan, napakarami po snatching dyan. Ngayon po kami ay kung sa loob na nagboluntaryo na pinopostehan namin yan, lalo sa labasan po sa mga SM, mall, ganyan. Napakadami po. Pero sa ngayon po,
ay talagang medyo nahinto na yung yung mga snatching. Kasi nga po nakaposte kami doon. Pero kami naman po ay nangangamba kasi wala naman po kaming gamit. Walang sila siyempre may karga sila. Ang hinihiling ko lang po ay magkaroon din naman kami ng parang suporta ng kapulisan na nandun din sila. Kami naman po ay masasabi ko lamang hanggang kami ay nabubuhay ay kami ay patuloy na susuporta para sa ikagaganda ng takbo ng ating kapaligiran. Maraming salamat po. Maraming salamat ka, Tony. Kahapon, hindi nyo nababanggit, yung mga taga-mall, mga taga-SM, kausap namin yung operation officer nila. At ako'y nagmungkahin din sa kanila na may pulis na ilalagay kami dun sa front gate. At meron din tayong mobile na nakalagay din doon sa harapan, pero sa oras naman ng labasan. Dahil hindi naman natin kayang itigil doon yung ating mga mobile cars ng ang oras na may gana. Ika nga doon sa labasan, dahil nung mga nakakaraang panahon, meron nga doon nangyari nga insidente, mismo doon sa harapan ng SM. Ngayon, yung mga sinasabi yung mga snatching, yung mga problema doon sa loob ng SM, pina-verify ko rin na pakicheck o pakidagdagan yung kanilang mga CCTV. Dahil baka ako yung mga CCTV nila ay marami na doon ang mga hindi na nagpapangsyon at kung maaari kailangan, kung dadagdagan. Dahil nung mga nakakaraang panahon ay meron nung iniwan na sasakyan na kung saan ito pala sasakyan ito ay gamit pala sa hindi magandang galing Maynila, nakiparada roon. Kaya may ruling na ngayon doon na mga paparada doon, nalalampas ng mga ilang oras na, ay kanila nang itatawag agad sa kapulisan na yung sasakyan ngayon ay kailangang makuha agad o ma-check agad ng kapulisan. At kahapon din, doon sa meeting namin sa mga barangay captains, isa rin nung sinabi rin ng ating ABC President sa katawan po ni Konsehal Marlon Luwansing na yung pong pagbibigay ng kaukulang radyo handheld sa mga barangays ay magkakameron po ng katuparan dahil ang ating mahal na punong lungsod, si Mayor Maynard Sabili, ay nagbigay po ng kaukulang pondo para po talagang masuportahan ang problema po natin sa peace and order. At bibigyan ng kaukulang mga radyo ang mga barangay. Doon sa nabanggit po naman nyo, doon sa mga motorsiklo na pumapasok ng poblasyon, ng kabayanan, na meron pong mga helmet, amin na po yung inuumpisahan. Naghihintay na lang kami nung meron magre-reklamo at siguro saka namin ipapasok sa Sangguniang Panlunsod na gawa nila yan ang kaukulang ordinansa o resolusyon kasi po national ko na yan national ng land transportation na hindi po dapat ko din yun. Kaya nga po marami pong mga paraan para po ating gawin na para po talaga sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Palagay ko wala naman po doon susuma. Wala doon ikang ikukontra doon sa ating gagawin na pagpasok mo ng bayan, alis ang helmet. At yun po alam ko napapractice na po yun sa ibang pong probinsya, sa ibang bayan. At wala po ako nakikita doong masama. Basta po ba sa ikagaganda at ikatatahimik ng ating lugar, ay wala po ako nakikita na yun po ay masama. Break time. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati po namin ang kaibigan naming Blue Sapphire na nagpapagamit dito dito po sa Blue Sapphire si Miss Dingo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa programa. Gayon din po sa Sampaguita Mart. Ang Sampaguita Mart po ay nasa tabi ng Lipa Public Market. Mayroon po silang groceries, schools and office supplies with low prices. Gayon din po ang Bel Air Residences. Ito po ay nasa tabi ng Fiesta Mall, Barangay Dagatan, Lipa City. Mayroon na po silang pre-selling. Binabati din po namin ng mga officers and new members ng Philippine Marketing Association. Nagkaroon po ng induction kahapon.
iniimbitahan po namin kayo sa August 26 to 27 na sumama sa amin sa Camarines Sur para sa South Luzon Area Business Conference. Gayon din po sa December 1 to 8, magkakaroon po tayo ng Batangas Foundation Week. Ito po ay gaganapin sa Calaca, Batangas. Mayroon po tayong Miss Batangas, street dancing, trade fair, and everything else. So for more information, you can go to the Provincial Information Office. Thank you very much, Benz. Sunod na magtatanong si Colonel Hungusat. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Pasalamat po at nandito ngayon. Ang usapan natin ay seguridad ng ating pamayanan. Ang tanong ko lang po ilan po ba ang kapulisan ng Lipa? Ilan lahat ang tao ng Lipa? Ang pulis? Sa ngayon po, ang ating pong korpo, Paki-on lang yung microphone, sir. meron po tayong 131 na kapulisan po sa ating pong korpo. Ilan ang populasyon ng Lipa? Ang huli po, ang alam ko po ay buwibilang po tayo sa 287,000 plus. So more or less po pumapatak na 2,000 mamamayan ang babantayan ng isang pulis. Opo sir, opo. Tama po. Pero sa pagkakaalam ko po, meron naman tayong mga tinatawag natin force multiplier. Opo, opo. Andyan po yung ating mga barangay tanod. Nandyan din po yung ating mga auxiliary. Ano po? Andyan yung ating bantay bayan at saka yung mga cost-oriented organizations. Ang tanong ko lang po, meron ho ba tayong programa para iisa lang po ang ating mga pinapasunod na panuntunan? Sapagkat yung pagkakaalam ko, katulad ng sinabi kanina ni Police Director natin dito, Provincial Director natin, si Chief, Senior Superintendent, hindi po ba Chief, Senior Superintendent Ross Aksyo, na isa of the 5 pillars yun kanina, yung isa pinakahuli information, at saka doon sa preemption, di ho ba? So, palagay ko, ang problema nito, ang kriminalidad ay problema ng lahat. So, dapat ho lahat, tulong-tulong tayo na palakasin ang ating mamamayan laban sa kriminalidad. So ang tanong ko po meron pa bang programa na magkasama ang kapulisan at ang ating local chief executive, no, mga barangay captain, mga mayor, upang palakasin ang ating mamamayan laban sa kriminalidad? Meron po ba tayong ganun? Meron po. Ang alam ko po ay meron pong silang nakalaang programa po na kung saan araw po ng Martes at saka Huwebes magkakasama po mga department heads ng ating pong city government na kung saan ang ating kapulisan po isa rin po sa nagbibigay ng kaukulang paliwanag sa mga kanayunan, sa mga kabayanan na kung ano po ang mga programang nakalatag ng ating pong departamento. At yun po isa lang po yun sa mga programa na ginagawa ng City Hall. At ang kami po naman sa kapulisan ay meron po talaga rin kami para sa amin din po na ginagawa na kung saan ay yung pong mga pagkakameron po ng mga tinatawag na seminar po dito sa ating mga barangay tanod na talagang dapat ipaalam sa kanila kung ano ba talaga ang kanilang dapat na gawin. Kasi po, marami pong mga pagkakataon na sumasala po sa ika nga tinatawag nating gawain ng isang barangay tanod. Kaya nga ang ginagawa, amin po silang binibigyan ng kakulang mga pagsasanay para po malaman nila kung ano ba talaga ang kanilang tunay na trabaho. Ang unang-una talaga namin ibinibigay sa kanila ay yung bilang kayo ay kapanalig ng kapulisan, ang pinaka-importante dyan ay ang pagiging maging tahimik, maging maayos ang inyong nasasakupan sa pagbibigay ng kaukulang impormasyon. Mag-report lang kayo ng mga bagay na sa palagay ninyo ay magiging problema sa inyong barangay, pagbigay alam agad ninyo. So yung pinakamaganda, yung reporting. Doon na lang ang tayo ay magkakatulungan na. Pero kung kayong gagawa ng problema, yan ang magiging problema natin.
I-report nyo sa pulis. Pagkatiwalaan nyo ang pulis, gagawin natin ang naaayon yan. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga manonood. At napakarami po pala naman ang mga ginagawa ng ating kapulisan. Gayon din po, marami nakikipagtulungan dito sa ating kapulisan. At ang ating sigurong kampanya ay kampanyahin natin ang mga mamamayan upang huwag nang magbigay ng motibo para sa mga makagawa ng krimen ng mga darating pa. At siguro ang ating mga kapulisan at saka yung mga tumutulong dito, sa dami ng mga ginagawa ay nalulusutan pa. Siguro malaking bagay siguro palakasin natin ang ating intelligence. Sa mga tumutulong sa kapulisan, sa mga pulis, at kung may kakulangan man, siguro nandito ang ating Air Force para humingi tayo ng reinforcement. Kasi pagka lumalala na ang alam ko ang sitwasyon ng kriminalidad, ay hindi masamang humingi ng tulong sa bawat departamento ng ating pamahalaan. Siguro isang magandang umpisa ito at tayong lahat ay magtulong-tulong para mabawasan ang kriminalidad. Salamat po. Okay, kinakailangan ba ng sagot yun, Mar? Hindi naman, suggestion yun, recommendation. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko pong batiin po ng happy birthday ang anak po ni Ding Andal, ang aming kasamaan dito, si Doktora Silien Andal, who will be celebrating her birthday on July 30. Happy birthday, Silien, Doktora. Dami mo ng doktora sa pamilya mo, Ding. At meron ding pahabol si President Albin. Ito, good news. Congratulations nga pala sa pamilya ng aming kasamang si Past President Eugene Morales, which is our past president, at hanggang ngayon po ay member pa namin. Ang asawa po niya na si Ombudsman Conchita Carpio Morales ay naging ombudsman na po. Kaya kami ay sumusuporta sa kanilang pamilya at alam po naman namin na si Past President Eugene ay palagi namin kasama tuwing Huwebes. Good luck sa inyong pamilya. Pero mga kaibigan, dyan na po siguro nagtatapos yung ating palatuntunan kasi 1 hour lang po yung program natin. So, hingan lang po natin ng parting words ang Philippine National Police. Of course, kortesya po sa ating pinaka-director po ng Provincial Philippine National Police ay si Senior Superintendent Asio. Sir, for your parting words. Maraming salamat, Jerry. Ang Batangas po ay isang probinsya na hitik sa yaman at mahabang lineage at kasaysayan ng pagiging magiting, and it lies within the majestic mysterious lake of Taal. Para pong itong bends its eyes from time and again. Pag pumutok ito, ay nagagalit. Ganyan din po ang damdamin at emosyon ng mga Batanggenyo. Sasabihin ko lang po na ang Batangas ay mahabang panahon ay maaaring na-isolate man sa Metro Manila sapagkat ngayon lang nagkaroon ng daan, tinatawag na Star Tollway. Kaya't maaaring na-isolate ito at naging very close-knit and structured ang society to the point na hindi gaanong na-open up sa ibang traditions and moral values. Ito po ay isang uri. Ang Batangas has a population of 2,500,000. We have a police population of 1,600. Kung kanya't nagkakaroon po tayo ng population of police ratio
na 1:600,000 bawat isang pulis. Itong nangyayari ngayon na sigalot o maring challenge sa atin ay hindi kakayanin ng pulis. Ang pulis po ay bintana ng lipunan. Kami man po ay galing doon sa cross-section ng society na kung saan nanggaling yung karamihan sa atin, yung middle at lower class. At kung anong klase ng pulis ang meron tayo, yun din po ang lipunan na meron tayo. What I am saying here is that ang problemang ito ay hindi kakayanin ng pulis lamang natin. Ito po ay iniugnay namin sa lahat ng Batanggenyo. We pose it as a challenge doon sa mga meron. Pagkat alam namin na sa pag-unlad ng isang bayan at probinsya, kaakibat dito ang pagdami ng krimen. Lalong-lalo na kung marami ang naiiwanan sa ating mga kababayan. Ang distribution ng wealth is one of the injustice na nakikita natin. Kung kanya't yung sinasabi kanina ng ating kasama na ito ay isang uri ng retributions by a one class of society to another class of society ay maaring tama. Ito po ay ating iugnay. Ang pulis po ay nagiging catalyst lamang upang iugnay ang isang grupo o klase ng tao sa isang maaring hindi makaabot. Itong mga taong ito ay kapatid, kamag-anak natin na maaring na marginalized for so long a time. But now, ito ay naghahanap din ng kalinga. Kung kanya't ang pulis natin, maliban sa nagpapatupad ng batas, ay pumupunta na rin po kami sa lansangan, nakikipag-ugnayan sa lahat ng NGOs upang gumawa ng programang pagtutulungan natin, upang ilapit natin hindi lamang ang gobyerno o ang pulis, kundi lahat ng taong magkakaibang klase. So ito po ay pinopost ko na challenge sa lahat ng mga Batanggenyo upang sama-sama nating lutasin at sawatain ang lumalalang krimen sa ating lipunan. Maraming salamat. Thank you very much, sir. Pero mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat sa presensya po nila sapagkat ito ho ay nagbigay ng pagkakataon para magkaroon po ng ugnayang ang iba't ibang mga sektor dito po sa Batangas at ang National Police. Ito po ay napakahalaga po nito upang ating pawiin po sa ating mga kabayan ng pangamba tungkol po sa problema natin dito sa peace and order po sa probinsya ng Batangas. At alam ko po na ito po ay magiging simula ng tuloy-tuloy na pag-ugnayan po ng Philippine National Police at ng ating mga kasamahan po dito na galing po sa iba't ibang sektor ng ating society. Tayo po ay nagpapasalamat kay Ding Andal sa pag-imbita dito sa ating mga panauhin ngayon. Courtesy po ni Jing Sigismondo, ang Public Information Officer. At tayo nagpapasalamat din po kay President Ped Calao sa pag-imbita ng mga iba't ibang mga organization para sa ganun ay maging katulong ng ating Philippine National Police sapagkat nabanggit nga po ng ating bisita ngayon na ito po ay napakalaking problema. Dapat natin pagsama-sama na ito. Kung gusto po natin na masugpo ang problema dito po sa kriminalidad, dapat tayo po tumulong po sa Philippine National Police. At nakita naman po natin na ang ating PNP ay meron po silang isang konkretong programa kung paano po ito i-address ang problema ang ating nararamdaman o hinaharap dito sa Batangas. Ang kinakailangan po dito ay pagtutulungan, kaya ito po ang initial na steps na gagawin po natin para sa ganon ay tuloy-tuloy po nating matulungan ang Philippine National Police. At tayo nagpapasalamat din po sa lokal na gobyerno sapagkat nakita po natin ang kanilang sinseridad. Yung pagpalit po ng provincial director po sa Batangas, ang pagpalit po ng Chief of Police sa Lipa ay isang indikasyon na gusto nila natapusin ang problema sa kriminalidad dito sa ating lugar, at ito ay magiging babala din to sa ating mga nakaupo ngayon na maaaring pagdating ng panahon kapag hindi rin po nila na-address yung problema ng criminality dito sa probinsya ng Batangas ay maaari din po silang palitan ng mga chief executive natin na nagnais na magkaroon ng katiwasayan dito sa probinsya ng Batangas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.